Hi guys, welcome to this channel. This reading is for collectives. So energy of collectives around this time. Malasay ko maigi. Ay! Hello. So, clarification of the Fool in reverse. And then, gumagawa ng deceit, hindi makapag-raise yung gumagawa ng deceit. Ibig sabihin, hindi siya makapang-atake. Or, natatakot to. Fearful siya, mga-atake. O sumugod. Hindi siya makagawa ng deceit. Hindi niya magawa ng magtagumpay na makapag-start na gawa ng deceit or hindi siya nagtatagumpay sa ginagawa niyang pagnanakaw or deceit or scheme or tricks. May ginagawa niya na to na hindi makapag-risk, hindi makapag-umpisa, hindi makapag-start. Para hindi ka maging confident, para hindi ka maging goal-driven, para hindi matuloy ang goal mo, para hindi mo i-pursue ang goal mo. Para yun ang ginagawa niyang deceit na hindi makapang-atake, hindi makapag-risk, hindi makapag-umpisa na makapang-atake sa'yo or makapamigil sa'yo yung ginagawa niya na deceit or maring takot din siyang gumawa ng deceit. Basta yan ang ginagawa niya, no? Na deceit sa'yo. Yung para hindi ka maging flexible, hindi ka maging goal-driven, hindi ka maging brave na i-pursue yung goal mo or yung goals mo in life ninyo collectives, no? Kasi collective to eh. So maramihan to. Ace of Cups and the Lovers. That's why you will start a new beginning, and you will start to receive blessings, collectives. See? And kasama na yung pag-heal sa place na nakaka-relax, nakaka-comfort. Maring yung place na yun, may mga batis doon, may batis, tapos may mga puno doon na ang fresh ng place, and full of greens. Kita nyo to sa likod ng babae na to. And kung ano man to umpisan mo na ma-receive mong blessing, new love man or any blessing you begin, it will rapidly grow or mabilis siyang mag-grow. It will grow and grow and grow and grow. Yan. Parang nag-uumapaw na blessing pa to. Kita nyo itong cup na to. Nag-uumapaw na blessing. Kung blessing yan. And so possible love related sa love or union with two person. Union of two person. The Lovers. Magkakaroon ng balance, union, partnership, relationship. Para it's a dream come true kasi may purple dito. Para nag-aalag ang puso ninyo sa pagmamahal o sa desire to be together. Collectives. Ano about sa inyo ngayon? Sa inyo ngayon, collectives? Sa inyo. Hindi clouded ang judgment ninyo ngayon. Clear.
Walang manipulation. Sino itong person na maging partner ng collective? Eight of Swords. Restricted. Restricted lang. Nakabahay, naka-chain. Oh. And kinakabahan siya. Hindi pa natag yung person na ito. Walang strength. Walang inner strength. Pero okay din yan siya. And willing to mag-commit or willing siya na mag-start ng relationship na there's commitment. Or yung mag-settle down na when it comes sa love life, sa kanyang love life. Na-attract niya yung opportunities, money, or else yung sinabi ko kanina. Meron siyang mga nire-reject eh. Ito nire-reject niya. Yun na yun daw yung baggage, yun na daw yung nire-reject niya. Mga injustice, unfair, mga injustice na ginagawa na yung baggage, yun na yung nire-reject niya. Sinundan ng 10 of Wands, mga baggage, mga karga galing sa iba. Page of Pentacles. Nireject niya yun para hindi magtuloy-tuloy, hindi maging consistent ba yung pangkarga sa kanya, yung magsisend sa kanya ng mga karga. Masalbahe kasi yung iba na yan. Galing yan sa mga alaga ng dilim. Galing sa mga witches yung mga karga na yan. Galing sa mga wizard, warlock. Sa mga kampo ng kadiliman. Yan naman ang kakarga. Kaya gusto nila mag-control. Gusto nila ng power and control. Gusto niya talaga mahinto na kasi. Matagal na daw yan. Gusto niya kasi mahinto na yan. Yung ginagawa sa kanya na kinakargahan siya ba? No? Ng mga alagad ng dilim. Para hindi na din siya malilito. Hindi na siya magugulan yung isipan niya. Hindi na siya madidistract. Yung isip niya. Para klaro na yung isip niya. Para hindi na din siya nahihirapan. Nahihirapan niya sa situation niya, lalo at naka-restrict ko. Nahihirapan yan. Para nakapiring pa yung mata niya. May nakikita niya mga lies, deception, illusions na mga nang karga sa kanya. Hindi yung katotohanan kasi naka-restrict, di ba? So, 5 of Swords. Kahit pa paano superior itong person mo, hindi din siya magpatalo, hindi siya papayag na mapigilan siya yun. Kaya yun ang ginagawa niya. Nire-reject niya yung mga karga. Yan. Kaya niya nire-reject yung mga karga para hindi na ma-deceive yung isip niya. Hindi na siya makontrol yung isip niya, hindi na ma-manipulate yung isip niya. Para klaro ng isipan niya, hindi na nadideceive itong person mo. Para mawala na yung mga lies and deception sa isipan niya. At para hindi na siya stagnant na mga kilos na, para hindi na siya ma-stagnant yung buhay niya, or para hindi na siya under sa control ng mga alagad ng dilim na yan. Deceitful, kasi mga alagad ng dilim na yan, hindi lang deceitful. Demonyo. You know, 10 of Cups,
para mamuhay na siya ng masaya with you, possible with you, para mamuhay na siya ng kompleto, contented, yung may asawa, may anak, kung ano pa yung kulang sa kanya ba, na hindi na kompleto, ganun, yung may asawa, may anak siya, o peaceful yung buhay nila, ganun, and fulfilled, happy, tahimik na buhay na gusto niya. Para mawala na din yung mga delay. Kasi nahihirapan siya eh. Pero yung parang nag-ghosting siya, nahihirapan siya sa ganoon. Yung walang communication possible sa inyo. Or pwede din kung nahihirapan to financially. Dahil may mga deceit. Para hindi na magtagumpay ang mga salbahi. Di ba? Yung mga goal ng mga alagad ni Satanas. Call the problem. O, para hindi na sila magtagumpay na manipulate sa isipan ng person mo, na makapangontrol sa inyo, or sa'yo, or sa person mo, para hindi na makapangontrol, hindi na makapang-manipulate kay person mo at sa'yo ang mga kampo ng dilim, ang mga sa kadiliman. Kasama ng mga witches, wizards, warlocks, evil magicians, yan. Mga alagad ng dilim yan. Para hindi na siya na-heartbroken, hindi na siya nasasaktan. So, diba? Nang sa gano'n na makapag-start na siya ng buhay na passionate siya, active, sa mga gusto niyang simulan, and kung ano man simulan niya, there's growth, yan. Makapag-umpisa na siya na hindi na siya pinipinsala, hindi na siya hinahatulan na mawala namang karapatang manghatol yan. Alam niyo yung mga witches, wizards, warlocks, manghatol daw sila na makinanggitan nila. Manghatol daw sila ng mga taong nakaangat sa kanila kaysa sa kanila. Nakaangat sa buhay kaysa sa kanila. Walang binigay na permiso or authority ang God sa mga witches, wizards, warlocks na manghatol, pamarusa. Instead, pinapapatay sila ng God sa Exodus 22:18. Nasa Bible yan. Dahil sila ay alagad ng dilim, anak sila ni Satanas. Hindi sila anak ng Diyos. Kaya sila pinapapatay. Sabi pa ng God, itapon sila ng God sa lake of fire na may sulfur ang kaluluwa nila. Ng mga witches, wizards, warlocks, and evil magicians. Yon ang katotohanan. Hindi nila mission sa God yan. Yung mga parusa. Galing sa Diablo yung kapangyarihan nila. Kaya ang itim na kapangyarihan. Hindi galing sa Diyos yan. Walang binigay sa kanila ang Diyos na kapangyarihan. So, napapatay pa nga sila ng Diyos eh. 7 of Wands in reverse. Para hindi na maging defensive sino, ikaw or siya. O para hindi na kayo maging defensive sa isa't isa. Hindi na kayo driven by fear. Para itong mga against na to na family, or kung ano man itong mga against na to, kontra sa saan? Kontra saan? Kontra sa pag-recover niya sa mga tuloy-tuloy na ginagawa, no? Na nag-i-effort talaga itong mga ng spiritual attack sa kanya. Against sila na makarecover itong person mo sa kanilang mga control, manipulation.
Nasa ganun, lumayo na yan sila ba? Yan, family na yan. Pamilyang gustong mangontrol sa kabilang buhay. Impyerno na yan. Mga psychopath siguro itong pamilya na to. Pamilya ng psychopath o narcissistic or sociopath. At ganyan yung mga yan. Yan ang mga may disorder na psychopathy, sociopathy, o narcissism. Gusto nila mangontrol. Isa na yan yung witchcraft na yan. Sa pamaraan nila, kaya gusto nila mangontrol. Ayaw nila umangat yung iba. Gusto nila sila ang aangat lang. Gusto nila nagdurusa, naghirap yung iba. Tuwang-tuwa sila. Pagka nakikita nila nagdurusa o naghirap yung iba. Kasi nga, evil na yung mga, hindi lang evil, demonyo na nga. So, the Empress, para maging abundant na din yung buhay ni person mo, para makamahilig siya sa nature. At para mag-blooming na siya, good looking, healthy, lahat na nasa kanya, babalik na yung original na energy niya. Kasi pagka ganyan, hindi niya pa original na energy yan. Kung ano nakikita sa kanya ng tao, hindi siya yan kasi na-restrict siya. Na-manipulate yung isip niya, nakabind siya. Yung totoong siya. Yung parang nangontrol niya sa kanya, parang under siya sa control ng mga alagad ng dilim ba. Parang nakabalot sa itim na kapangyarihan. Yan. Pero pagka nakawala siya dyan, babalik yung alindog niya, babalik yung tunay na siya. Or yung pagka-blooming niya, kung ano talaga yung siya. And may emperor na. Lumabas yung emperor dito. Para hindi na din siya maging emotional, hindi na siya maging malambot. Kasi pag malambot ka talaga, yung puso masyado, na maawain ka, madaming abusado, para madaming pwede mang take advantage sa'yo. So, Two of Swords, yung hindi na siya namamanipulate, hindi na siya nadadala sa kanyang emosyon. See? Yung makapaglagay na siya ng boundary. Kasi alam niya na napiringan yung mata niya. Kaya naging, parang malambot siya. Nadadala siya sa emosyon niya. Like, naging malambot siya. Naging masyadong maunawain, caring, kahit sa mga sumasalbahay sa kanya. Yung naging, naging maamo siguro sa mga sumasalbahay sa kanya dahil sa mga orasyon. See, alam niya, aware siya. Parang hindi man lang niya magawang magalit. Yung mga ganon. So, gusto niya bumalik yung siya talaga na may boundary siya. No? And Six of Pentacles. Alam niya may nagbigay sa kanya ng orasyon na yun. Alam niya may nagbigay sa kanya. No? Na para maging maamo siya dun sa tao na yun. Para maging malambot ang puso niya sa tao na yun na nagbigay sa kanya ng deceit, maring mga energy at influences, intention, maring intention or spell. Parang minanipulate yung isip niya ba, may na-unite na lies, deception, manipulation, illusion sa isip niya. Aware siya sa kabila ng ganyan sitwasyon niya. So, see? Mahina yung dito, magician, no? More clarification with magician here. Mahina itong gumagawa kay person mo. Mahina daw yan. Mahina yan. Mamamatay pati yan. Mamamatay diretso. Mamamatay daw yan agad.
Yan. Yan ang ending nila. Mamatay sila. At hindi lang dahil sa panahon na mamatay sila, kundi pinapatayan talaga sila ng God at inuutos pa nga ng God patayin yan sila sa Exodus 22:18 eh. Kasi ano bang dahilan bakit pinapapatay sila ng God? They are demon. Sabi ng guide ko, they are demon. Hindi dahil may demonyo sa katawan nila, they are demon. Nakita nyo nagagawa nila, mainggit lang sila, kunwari maganda yung tao o good looking. Kukulamin nila. Sabi nila, kasi maganda ang mukha yun. Makatwiran bang rason yun? Napaka-injustice noon, napaka hindi makatwiran noon. O kaya may pera yung masayang pamilya. Kasi masayang pamilya nila eh. Kaya kulamin niya daw. Oo. Makatwiran ba yun? Justify ba yun? Napaka-injustice noon. Deserve talaga nilang parusahan sila sa kabilang buhay, mga ganun. Sipin niyo yun? Kaya sila pinapakain ng God. Tapos gusto nila angkinin yung sa iba, yung naging blessing ng iba. Destiny ng iba, gusto nila angkinin. Kahit alam nila sa iba. Yung pera ng iba, magawa nila ng issue, gusto nila angkinin, agawin. Kahit alam nila sa iba yan, para sa iba. Magmaang-maangan pa na, para sa akin yan, hindi para sa kanyo. Deserve ko yan. O, di ba? Tarantaduhan na lang talaga nila. Kaya sila pinapapatay na ng God. Kasi demon nga sila eh. Demon na. Bakit nga ba natawag na demon sila? They sold their soul to the devil. That's why automatic demon na sila. If they sold their soul to the devil, or kaya sinanla nilang kaluluwa na sa devil, same lang yun. Same lang daw yun. Yung sinanla, bininta, ang kaluluwa, same lang yun. Pag sinanla o bininta ang kaluluwa sa devil, bakit demon na? Para alam natin na kung anong sagot ng guide ko. They choose to be part of the devil's kingdom. To carry a mission from the devil. To be the devil's apprentice. Kasi, okay, demon ang tawag sa nakita niya si Jezebel spirit. Buti pa yung mga kasalanan ng bakla lang eh. Pag nagbago yon yung bakla, hindi na namakla. Mapapatawad pa yun. Pero yan, binta ka ng kaluluwa mo, devil, because of greed and because of in vain, o kung ano mga rason, binta ka, saan lang ang kaluluwa mo, wala na yan. Because you choose to be part of the devil's kingdom. Mga signang lagim, isipin nyo, devil, that's demonic. So, that's why you're demon. Pag demon nga tawag sa kanila eh. Same din yung aswang. Demon din. Yes, demon din daw yung mga aswang na yan. Di ba yun nga tawag sa kanila, sa mga kukula at mga mambabarang, aswang, mga demonyo sila. Totoo talaga, demonyo nga tawag sa kanila. Sabihin pa nila niya sa mauubusin mo pa yung pasensya namin ha. Ako pa yung naubos ang pasensya nila. At ako may nagre-reveal lang ng katotohanan dito. Ako pa yung maubos ang pasensya nila. Na nire-reveal ko dito na sila ay demonyo. Ay totoo naman. Demonyo talaga sila at may impyerno ang kaluluwa nila. Ano kan sabihin ko? Masave sila. Ano sabihin ko? Sinungalingan? Hindi, kasi ako sa side ng devil. Hindi ako kagaya ng devil. Sinungaling. Kasi side ako ng Diyos, kahit na hindi magustuhan ng marami talaga yon kasi katotohanan, I will still say the truth. Kasi yun ang totoo. Kaya ako lang magkwento, magsalita ng sinungalingan. Maliban ako yung nagkwento sa akin sinungaling. Hindi nakwento ko sinungalingan,
Pero parang madalang man siguro. Madalang. Ay, naku guys. 1, 2. Uno. Honest. Candid. Frank. Number 1. My birthday is 1. October 1. 1-1. Puro 1. Yung October 1, ika-10 siya. O, 1 plus 0 sa numerology equals 1. So, puro 1. So, it's a sign of honesty. Honest. Kaya honest talaga ako. Totoo talaga yung sabihin ko. Hindi ako liar. So, babalik sa kanila, atake nila. Babalik. Mga manipulation nila. Mga, yung pinaniwala nila sa kay person mo, yung pinang-restrict nila kay person mo, na lies, deception, manipulation nila, at mga beliefs niya, ginamitan pa nila ng mga religious beliefs, mga kasinungalingan nila mga gawa-gawa nila na para ma-manipulate at mapaniwala si person mo, na nag-restrict kay person mo, na basta mga manipulation yan, manipulation, mga spiritual manipulation, baka ma-dark psychology pa, babalik ko nila yan, mga atake nila, mga manipulative kasi kaya ganyan sila. Hindi na nila yan matalo sa person mo, stable ay talaga. Sila itong matusok ng mga ill wishes niya. Mga wishes niya. Sa kanila tatama na. Uy, arorin ko. Isa pa. Hindi magsasucceed itong mga atake nila kasi ma-recover yung inspiration mo. Sa mga manipulation nila, makarecover talaga yan. Di ba ayaw nilang makarecover yung person mo? Makarecover yung person mo sa mga atake nila. So, ayan, hanggang dito na lamang for collect